ulit sa lahat ng nandito. So, Team Ultimax, Team Ultimax. Tama po ba ako, Apps? Champions Up, ano daw ng Ultima? Okay. Ayun. Thank you very much, Apps, sa pag-invite. So, ngayon is sa lahat ng nandito. So, ayun, madaming nandito. So, first time ko to makita sa Zoom, di ba? The first time ko din na makilala yung mga nandito. So, congratulations po and thank you very much po. So, ayun po, ang name ko po dito is Jovelyn po and Tubong Bicol. Sinong mga taga Bicol dito? Comment nga ako kung may taga Bicol. Okay, so ang province ko po Bicol and ayun po is ang background ko po dati is 2 years po na kasambahay pero dito lang po sa Pilipinas sa Caloocan po. So ayun sa pagiging kasambahay po ng 2 years, hindi po siya naging madali dahil first time ko po magtrabaho. 17 years old pa ako nag-work diyan. Yeah. Pero ayun is ang dami akong natutunan diyan as kasambahay kasi diyan ko po na-apply yung bawal yung manya na habit. Yeah. Kahit na hindi siya madali pero meron pa rin natutunan. So ibig sabihin is may purpose kung bakit ako dumaan diyan. And then after po niyan, naging kasambahay po ako is naging factory worker po ako ng 4 years. Ayan po ako. Pero ang company ko pong napasukan as factory worker is 4. Sa Panasonic, sumasahod po ako doon that time ng 211 pesos. And naging sa Sinyong, sa Kabatino, naging sa Sumi din. And last po is, ba't ako naging electronics na company nagtrabaho. Kasi actually ang natapos ko mga prop is electronics. All right? So kwento lang, 'di ba? So hindi ko po siya linya ang pagiging electronics. Hindi ko rin po gusto. Ang nag-decide po ng ng course ko na electronics is yung mother ko. Okay? So ba't ako nag aral ng electronics kasi mindset ako ng mother ko na maganda daw ang electronics kasi pagka OJT daw ipapadala sa Panasonic, may sahod. Yeah. So ibig sabihin, hindi ko siya inisip na madali, hindi ko siya inisip na kaya ko. Is ang nasa isip ko is kikita ako kaagad para makatulong kaagad sa family. Kaya ayun po, kahit dili niya, ginawa ko pa din. Kaya ayun po, nakapasok ako ng mga electronics companies. So, hindi po siya naging madali dahil nakatayo ng is panggabi. So ganun yung na-experience ko. Pero ako naka-mindset ako na tayo, 'di ba? Naka-mindset sa atin na kailangan mag-aral ng mabuti at makatapos para makakuha ng magandang trabaho. And sa trabaho, na mindset po ako na kailangan kong galingan, sipagan, tiyagain kasi para ma-regular. Kasi mindset sa akin na pag na-regular, maganda daw ang trabaho. Maganda yung posisyon, pero hindi pinag-uusapan na maganda ba yung income. Kaya ayun, ginalingan ko po that time nung nagtrabaho ako, ba yung sipag sa sipag, sa tiyaga dahil ayun is kahit masama pakiramdam tumatrabaho. Tama. Kaya ayun po is kaya ko sinipagan kasi gusto ko ma-regular and good news na regular naman po ako. Okay? And after kong na-regular, 'di ba? So after noon is doon ako nagising sa katotohanan na 4 years na pala akong nagtatrabaho, wala palang nangyayari sa buhay ko. Kaya ayun po, kung may OFW dito, isa lang po ako sa nangarap na mag-abroad sa Taiwan. Nag-exam na ako, nagpa-interview, and kukunin ko na yung passport. Pero hindi po ako natuloy. Kaya bakit? Na-encounter ko po itong EGG, Empowered Consumerism. So ngayon is ito po yung sponsor ko. I'm sure ako kilala nyo naman siya. So si Coach Reels Belga, Darrell Belga. So siya po ang nag-invite sa akin, nagdala dito. Pero nung na-invite po ako dito, 'di ba? Kasi dati is minute up lang ako ng ni Prof Darrell, ni Up Darrell, 'di ba? So actually negative ako sa mga gantong negosyo. Pag pinag-uusapang networking, online business, ang thinking ko is scam at illegal. So paano ako na-invite ni Aprils, 'di ba? So na-invite ako nito, is kinidnap po. Kaya kaya kung may mga na-invite dito na hindi sinabi yung totoo, so ganun ako po.
Diba? Wala siyang sinabi sa akin nang makipag-meet sa akin. Walang binanggit na pangalan ng company, puhunan, product, business, 'di ba? Ang binanggit lang sa akin ni Prof. Reels, ang sabi niya sa akin, may importante daw kaming pag-uusapan. Siyempre kamag-anak ko. Kaya ayun, sinipot ko siya. Pero madaming tumatakbo sa utak ko. Sabi ko dito, hindi naman kami nito close. Bakit kami mag-meet up kaming dalawa? Okay, so madaming tanong pero hindi ko maitanong kasi nahihiya nga ako kay Prof. Reels, 'di ba? Kaya ayun po is nakipag-meet po ako sa kanya and yung papalapit na ako sa my office o konting-konti na lang, 'di ba? So may sinabi siya sa akin na may ipapakita daw sa akin na opportunity na sabi niya sa akin kapag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Pero sure daw siya na magugustuhan ko. Yeah. O konti na lang, malapit na ako sa office. So yun yung katingin. Pero never sumagi sa akin na networking. Kasi hindi ko kasi friend sa Facebook si Prof. Reels. O di ba? Wala akong idea. Oh, kaya ayun is wala akong idea kung ano pinagagawa ni Prof. Reels, di ba? Kaya ayun, sabi ko dito is nung time na yon, pagpasok ko sa office, oh, may pinakilala sa akin si Prof. Reels na isang supervisor dati na ginawa tong negosyo na bago yung buhay. 'Di ba? Tapos yun, umasenso, nagkaroon ng sakyan, in short, nagkaroon ng time and financial freedom. Yung thinking ko na scam to, illegal to, simula nang nakilala ko yun na supervisor dati, doon biglang nagbago yung mindset ko. O, di ba? Kasi bakit? Ako isa lang naman akong kasambahay, isa lang naman akong factory worker, tapos, ang na-meet ko supervisor. Mas malaki ang sahod nun kaysa sa akin. Mas profession yun kaysa sa akin. Sabi ko dito, 'di ba? Kung hindi to maganda, hindi naman gagawin ito ng isang supervisor. Hindi naman iiwan ang pagiging ang work niya, 'di ba? Kaya ayun, after nun po, doon na bigla na nagbago yung mindset ko na so, nung doon ako naniwala. Kaya thankful ako sa taong yon na kung saan is ginamit ni God na instrumento para patunayan sa akin na maganda yung AGG, yung empowered consumerism. O, di ba? Kasi yun po doon naging dahilan, naging ano po, bakit ginawa ko yung easy, di ba? And after nung na-meet ko yon, na kilala ko yon, doon na po ako nag-decide na papakinggan ko yung opportunity, yung explanation. Dito pala, kapag ka ikaw, buong-buo yung decision mo na papakinggan mo yung opportunity, doon mo rin talaga maiintindihan kung gaano kaganda. Ngayon, di ba, naintindihan ko po yun, buong-buo yung, naintindihan ko yung buong detalye, buong details, buong presentation ng business, and doon din po ako nakapag-decide na buong-buong desisyon na mag-join. Nga lang, wala naman akong buong pang-join. Yeah. Kaya ayun is, walang-wala. So doon ako napaisip. Sabi ko dito, nagtatrabaho ako ng 6 years, 'di ba? Kasi sa bahay 2 years, 4 years na factory worker. Ibig sabihin, hindi pala effective yung pagtatrabaho ko para magkaroon ako ng pera. Kasi kung effective, sa loob ng 6 years, meron akong pera. Kaya ayun, sabi ko dito, ngayon ko lang napagtanto na wala naman pala wala palang nangyayari sa akin. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko gagawa ng paraan, yung pang-join ko is, at itutuloy ko yung pagtatrabaho ko, dagdagan ko pa ng another 3 years, another 5 years, yung resulta alam ko na. Kung ano yung resulta ko ng 6 years sa empleyado, 'di ba? Resulta ko din pagka nagdagdag pa ako ng 3 years, 5 years sa pagtatrabaho. Kasi hindi ako pwede mag-expect ng pagbabago ng buhay kung ang ginagawa ko hindi naman binabago. Kaya ayun, nung time na yon, doon ako napaisip. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko gawa ng paraan. Sabi ko dito, wala namang masama kasi wala naman talaga akong pera. Kaya ayun, wala akong idea that time nung nakita ko to, paano gumawa ng paraan. So tinuruan ako ni Prof. Reels na gumawa ng paraan is pagsangla po ng ATM. Ako po yung taong takot mangutang, takot magsangla ng ATM, di ba? Kahit ako magtipid, okay lang, basta hindi ako mangutang. Ngayon is ito yung tinuro sa akin ni Prof. Reels, di ba? Kung saan is ginawa ko, sabi sa akin ni Prof. Reels, itong paraan na to maganda to. Binibigay ko lang sa'yo is nasa sa'yo pa rin yung desisyon. Tama? Kapag ginawa mo to, magsangla ka ng ATM at trinabaho mo, sineryoso mo, 2 to 3 years, pinapangako ko, ibang-iba yung buhay mo. Pero kapag di mo naman to ginawa at itutuloy-tuloy mo yung pagtatrabaho mo, 2 to 3 years, yung resulta mo ngayon, resulta mo pa din.
mamimili ka sa dalawa, sabi sa akin. Kaya ayun po, sa madaling salita po, nagsangla po ako ng ATM. Okay, after ko po magsangla ng ATM, inaral ko po yung business. Kasi po, 'di ba, kanina sabi ko sa inyo is ang background ko electronics, ang layo, 'di ba? Ang layo sa negosyo. Wala po akong kaoro idea pagdating sa gantong negosyo at paglalo na paghawak ng tao ba. Oh, kaya ayun, sabi sa akin ni Prof. Rich, itong negosyo na to hindi to madali. Sabi niya sa akin, real talk tayo. Hindi madali ang pagpapayaman, pero ang pagiging mahirap hindi rin madali. Ngayon, sabi niya sa akin, pero ang maganda dito sa business na to, kahit hindi to madali, kapag ikaw nakinig ka, naging committed ka sa akin, at nag-decide ka na aralin mo to, is for sure magiging madali. Ang kailangan mo lang gawin, marunong kang makinig at saka sumunod. Ngayon, i-guide kita dito. Sabi dito, the more na committed ka, matuturuan kita. Kapag naturuan kita, matututo ka. Kapag natuto ka, magkakaroon ka ng kaalaman. Kapag nagkaroon ka ng kaalaman, magiging madali ang negosyo. Kaya ayun po, mga apps is inaral ko po yung business. Okay, in-educate ko po yung sarili ko. Kahit hindi po madali, kasi dati part-time ako. So, ginawa ko pa rin yun. Okay, so naglaan ako ng time, ng energy para matuto dahil na-realize ko, sabi ko sa sarili ko, bago naman ako makapasok sa factory worker, nag-aral man ako ng 6 years sa elementary. Nag-aral ako ng 4 years sa high school, nag-aral ako ng 2 years sa college. In short, 12 years po akong nag-aral para lang preparation sa minimum na sahod, minimum na sahod na 337. Kung nagawa ko yun, diba, why not itong negosyo? Mas dapat kong aralin, mas dapat kong tiyagain. O kaya ayun, sinabi ko sa sarili ko, aaralin ko to. Kaya ayun is, naral ko po siya, natuto, gumaling, nagkaroon po ng kaalaman, and grateful ako kay Prof. Rich kasi tsinaga ako. Ako po yung taong slow. Kaya hindi paggawa ng Facebook, pag-set up ng Facebook, hindi ko masyadong maalam. Kaya ayun, thankful ako sa coach ko, sa mentor ko kasi tsinaga ba, 'di ba? Kahit na hindi masyadong marunong, 'di ba? So tsinaga, natututo naman talaga sa tiyaga, kailangan lang tiyaga. And ayun po is after niyan, so ayun na po yung first check ko dito. Ayan, 6-7. O, di ba? So, check pa dati eh. O, di ba? So, yan po yung first income ko dito na kung saan is maliit siya pero para sa akin malaking bagay siya kasi diyan po nagsimula yung paniniwala at pagtitiwala ko na pwede akong kumita ng milyon. At napatunayan ko na hindi scam. Diba? Napatunayan ko na hindi scam kasi nagkaroon ako ng nailabas ko yung pera diyan eh, 'di ba? Nahawakan ko, sabi ko, totoo pala to, 'di ba? Kaya after nun, sabi ko dito, gagawin ko talaga yung business. And then, after nyan po is sineryoso ko yung business and doon nga, sabi ko nga dito, naging clear yung vision ko na mas kikita ako ng malaki kapag inaral ko to at saka sinipagan ko. And good news, dito ko na po na-experience kumita ng 6 digits sa isang buwan. Actually, nung nagtatrabaho ako sa Panasonic, inipon ko yung payslip ko. Di ba? Ganun ako, kaseryoso sa trabaho. Gusto ko kasi patunayan sa trabaho ko dati kung magkano talaga yung income ko ng 1 year. Inipon ko ang payslip ko nung nagtrabaho ako sa Panasonic. Good news, 1 year pa ako nagtrabaho doon kasi nag-OJT ako, nag-apprentice ako. Yung sahod ko na na payslip nakita ko is nasa 120,000. 1 year 'yon, di ba? Kaya ayun po, sabi ko dito, ang ganda pala dito sa sa business na to. Kasi pwede kang kumita ng mas malaki sa maiksing panahon lang. O di ba? Kaya after po niyan, so dito ko po nabili yung yung sasakyan ko. Nung naglabas ako ng sasakyan, after 1 year pa ako nakapag-drive. Kasi hindi ako marunong, di ba? Tapos yun, may duda sa sarili ba? Di ba? Kaya ayun, pero thankful pa rin ako. Kasi sabi ko dito, although hindi ako marunong mag-drive, at least may sasakyan, no? Kasi madami sa labas marunong mag-drive, wala naman sasakyan. Di ba? And after nyan, so mas lalo ko pong sineryoso yung business. And after nyan po is, yun, yung pinangsangla po ng ATM is kumita na po ng
million. Ayan po si Prof. Rich Belga, di ba? So, pinanghawakan ko lang po yung sinabi ni Prof. Rich na 3 to 5 years, sumama ka sa akin, di ba? Mababago yung buhay mo. At yun, may direksyon yung buhay ko. O, kaya thankful ako sa kanya, di ba? Kasi sabi ko nga, di ako binitawan. And good news, yun, yan talaga yung, yung kinita. So, naging millionaire circle, pero hindi lang po 1 million ang kinita. Pero nagsimula lang sa 6, 7. O, di ba? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ako kumikita yung pinangsangla ko ng ATM. And next po dito, ayan, dito ko na na-experience yung mag-travel nang mag-travel. Nung nagtatrabaho ako sa sa company, may time naman na may sahod kasi nung sa Amcor dati is minsan nagsahod ako ng ng 9K 15 days nga lang wala akong time para mag-travel kasi bakit yung oras ko dun sa trabaho minsan 17 hours per day, di ba? Tapos may time naman na mahina yung company, ang pasok ko lang 8 hours. Ibig sabihin, madami naman akong time nga lang, wala man akong pan-travel. Yeah. Nung nagtatrabaho ako, napapasukan kong pinto, dalawa lang sa bahay at sa company. Pero dahil dito sa business na to, dito ko na-experience po na mag-travel ng mag-travel. Pero ang sarap dahil nagta-travel habang kumikita, nagkumikita habang nagta-travel. O sa yate yan, pero maganda dyan mga kasama ko mga dating OFW na naniwala din at nagtiwala. Sali naka 7 times na ata ako dyan magpunta. Yeah? And then ito naman po sa Boracay. So ayun po, is karamihan dyan po na mga kasama namin is mga full-timers. O di ba mga kabataan, may mga OFW din, di ba? Mga 19 years old, 18 years old, di ba? So ayun po, yan po yung mga nakasama namin. Pangalawa ko na din po yan na nagboracay kami. So ayun, ang sarap sa feeling kasi yung decision mo na ginawa, hindi lang pala tayo ang magbe-benefits lang, madami. Alright? And ito sa Boracay din, o di ba? Dito ko na-experience, na-realize na the more na nagsisipag ka pala at nag-decide ka na mabago yung buhay, mas napaparamdam mo sa sarili mo yung totoong love. Kasi bakit? Nabibigay mo yung mga gustong mga wants mo. 'Di ba? Napupuntahan mo yung mga gustong pupuntahan. Ibig sabihin, mas nabibigyan mo ng ng yun nga ng reward yung sarili mo. 'Di ba? Kaya mas lalo kang hahata, mas lalo kang magsisipag kasi nga is ibang feeling kapag nabibigyan mo ng mga gift at saka reward sarili mo. Alright? And next po, ayan, sa Palawan naman siya. Yeah. So, ayan po, sa Palawan naman yan. Sobrang ganda dyan sa Palawan. Na kung saan, ang mga kasamahan ko po dyan is mga, mga dati rin din part-timer, tapos mga bata din, tapos mga OFW din dati. And then, ito naman po sa, ayan, nag-travel ako ng, Hong Kong, ay 'di ba? 'Yon po, yung Hong Kong qualifier po ako noong 2019. So ang sarap kasi free lahat. Di ba? So ayun po is talagang is wala ka po problemahin ba, 'di ba? So ayun po yung first travel ko sa sa international. So ang ganda diyan pumunta, 'di ba? Kasi bakit? Pagka qualifier ka ng EGG, wala kang po problemahin na allowance kasi bakit? Lalo na pag pumasok ka sa Disneyland, sa Ocean Park, may mga dala-dala ka lang na na mga meal stuff. Kapag nagutom ka, ipapakita mo lang sa hotel ay sa mga restaurant. So ang sarap kasi 'di ba, nag-enjoy ka talagang talagang ibang level. All right? Pero 3 times na po ako pumunta ng Hong Kong. Yan yun lang yung first travel ko po. And ito naman po sa Macau. So last po yan, 2024. So ang sarap din pumunta dyan. Sobrang ganda sa Macau. And yun po, kasama ko po yung mga mentors ko at saka mga president po ng sovereign community. Diba? Na dati, nung nagta-travel kami ni Prof. sa Hong Kong, diba? So minsan kaming dalawa lang ang kasama sa travel ng company. Pero yun, dahil po dito, 'di ba? Yung buong team nakakasama na din buong president po. So yan po nung 2024, diretso na po yun yung gala day sa Hong Kong kasi may gala day po yung buong team sa Hong Kong. And ito naman po last 2025 sa Singapore.
Pero last 2024 nag-Hong Kong, 2025 nag-Hong Kong pa din. Kasi doon ako nag-birthday sa Hong Kong and then nag-training po kami. Tapos October naman ito sa Singapore po, nag-travel naman po kami ng buong president po ng Sovereign Community, 'di ba? So ang ganda, sobrang ganda din sa Singapore. Mga dating nasa dream board ko lang, 'di ba? Pero nagkatotoo. Kaya importante talaga dito na gumagawa ka ng dream board, vision board. All right? So, ayan po is, ayan. So, dahil dito po sa mga na-experience ko po sa business natin na masarap na buhay, magaan na buhay, ibang level, mas lalong sineryoso ko po yung business, mas lalong inaaral, mas lalong naging committed. Kasi sabi ko dito, mas madami pang pwedeng ma-experience. O, diba? So, yan po yung mga OFW na tinuruan, na-meet namin sa Facebook, mga dati lang din na nagdadalawang isip, dati lang din na natakot, pero nag-decide po na magtiwala at maniwala sa business natin. So ngayon po is nakapag-for good na po sila. Ayan po yung mga under ko na nakapag-for good. So yung iba dyan kilala nyo siguro kasi baka nagputok na sa inyo. No? Ayan po. And then hindi lang for good dahil yun po, yan po yung mga members natin na nagkaroon ng sasakyan. Ang sarap nung nagkaroon pa ako ng sasakyan, pero ibang level yung magkita mo yung mga members mo nagkakaroon din ng sasakyan, di ba? Talagang iba yung feeling. And then hindi lang po nagkaroon ng sasakyan dahil mga millionaire circle na din po sila. Di ko na lang nilagay dyan yung iba kasi madami akong ka-work na naging millionaire circle. Yeah? So, siguro mga 7 na. So yan po yung mga OFW dati. Tapos yung iba dyan, estudyante, kilala nyo naman yung iba dyan, no? Actually, parang nag-talk ata sa inyo yan si Prof. Greg eh. Kasi nagsabi yon sa akin. Ayun, kilala nga, no. And then, ayan. Yan po yung year, last 2025. Nung nag-training po kami sa Hong Kong, may BBA po sa Hong Kong yung team community na sovereign community. So yan po yung lahat ng mga members ng sovereign community. And manabi na din po ako diyan ng mga members. Di ba na dati akong mahiyain, dating walang alam, pero since sinaga ako ng ni Prof. Rich, di ba, tinuruan ako yung kaalaman ko, na ituturo ko na din. And then ito naman po nung last October po ng BBA din po ng Singapore. Yan din po yung mga members natin sa Singapore, di ba? Ang sarap dahil nag-travel ka tapos na-meet mo pa yung mga members, tinuruan pa. All right? And ito po mga members ko din po sa sa Singapore. And may mga activity din sila po pagka Sunday. And then ito mga members ko po ng Hong Kong. And ayan, yan na po yung team namin, buong Victory Community, na dati lang din po ako na nakidnap. Yung nakidnap na mag-isa lang, pero since sineryoso, diba, inaral yung business, nagtuloy-tuloy, lalaki naman talaga kapag tuloy-tuloy ka lang. Sabi na Carlo, diba, tuloy-tuloy ka lang, lalaki talaga, diba? Basta wag kang titigil. May mawawala, pero ikaw dapat di ka mawawala. Diba? Kaya dito, alam mo sa sarili mo, kahit ikaw na lang natira, basta tuloy-tuloy ka, dadami ka, na hindi mo na mamalayan, ibibigay sa iyo ni God yung mga deserve mo na mo din. Alright? And next po, ayan, yan po yung mga coach ko, mga nagturo sa akin, mga nagtuturo din yan sa inyo, di ba? So, nung simula nang nakilala ko po sila po yung mga tao na doon naging clear po yung vision ko kung saan ako papunta. Kaya importante sa ating lahat, 'di ba? Dumikit ka, sumama ka, makinig ka sa mga taong successful, sa mga taong nabago yung buhay. Wag kang makinig at sumunod sa mga taong negatibo. Kasi malamang kung makikita mo yung buhay nila negative, malamang walang mangyayari, 'di ba? Kaya ikaw nandito ka sa Zoom, ibig sabihin nag-decide ka na mabago yung buhay. So, mag-decide ka na, sumama ka at makinig ka sa mga taong nabago yung buhay. Kasi kahit di mo to alam, kahit di ka magaling, di mo na mamalayan, gagaling ka at magkakaroon ka ng kaalaman. At yung nangyari sa kanila, mangyayari din sa atin. O, di ba? Kaya ayun, so sobrang thankful ako. Kasi bakit? Sila po yung nag-change ng mindset ko. Na dating negative, di ba? So, simula nang tinuruan nila ako dito, kakaibang teaching eh. Di ba? Yung tipong tuturuan ka na kailangan maging positibo ka. Never ko yun na natutunan sa school. Never yun na tinuro sa akin ng parents ko
na para gumanda yung buhay mo, kailangan palitan yung laman ng mindset mo. Walang ganon. Dito lang siya. Kaya simula noon, na dating thinking ko pangit ang networking, simulan na pag-aralan ko yan dito at natutunan ko at tinuro nila, sabi ko kakaiba pala ang networking. Kaya doon ko siya po is in-appreciate at binalyo ang networking. Diba? So ito yung mga taong to yung nag-mold sa akin, nagbago sa akin ang mindset, 'di ba? Kaya sama tayo sa mga coach natin, sa mga mentor natin, 'di ba? So next po dito, ayan. Yan po yung family ko na nung nag-start po ako dito is negative. Yeah. Kaya kung ikaw, 'di ba, kung ikaw pagka-join mo dito or magjo-join ka pa lang, sinabi sa iyo ng mga mahal mo sa buhay na huwag ka diyan, pangit yan, scam yan, o di ha? Intindihin mo na lang sila. Kasi bakit? Hindi naman nila nakita yung nakita mo. Hindi naman nila narinig yung narinig mo. O di ba? Kasi ako dati, ito yung parents ko po at mga kapatid ko, negative po sa gantong negosyo. Nagalit pa kasi nga nagsangla ako ng ATM. Pero inintindi ko. Huwag mong aawayin. O di ba? So inintindi ko lang, sabi ko dito, magde-decide ako ng pang sarili kong desisyon. Kasi bakit? Gagawin ko naman to para sa kanila. So kung ano man sinabi nila sa akin na pangit to, so challenge ko sarili ko. Sabi ko dito mas lalo kong gagalingan, mas lalo kong siseryusuhin para papatunayan ko sa kanila na maganda yung business. Para patunayan ko sa kanila na imposible talagang mababago yung buhay dito. Kaya ayun po, ginawa ko siya ng tuloy-tuloy. Diba? Sinet aside ko lang kung ayaw nila, okay lang yan. Ang importante ikaw, diba? Kaya ayun. So after po noon, nagkaroon ako ng sakyan. So thankful yung parents ko. 'Di ba? And after noon is sila nagpasalamat sa akin. Sabi ko ng mother ko, buti na lang di ka nakinig sa amin. 'Di ba? Sobrang sarap sa feeling yung ganon. 'Di ba? Kaya ayun, pero ang maganda niyan, lahat na po sila member. Yeah. So ganun po kaganda ng business. 'Di ba? The more na mag-decide ka na mabago yung buhay, pati buong pamilya mo is pwedeng mabago yung buhay. Pati yung mga taong nawalan ng pag-asa, 'di ba? Pwede din mabago yung buhay. Kaya ayun is kung ikaw nandito ka na, 'di ba? Sabi ko kanina, kung hindi supportive yung yung family mo, go mo lang, 'di ba? Kasi at the end of the day, kapag ka ikaw naging successful, 'di ba? Papasalamatan ka at sila mismo mai-inspired at gagawin din yung business. 'Di ba? Yung decision mo na ginawa, pati sila madadamay. Kaya ngayon, galingan mo. 'Di ba? Seryosuhin mo, makinig ka sa mga taong nag-invite sa iyo, sa mga coach mo. Although hindi mo man siya kakilala, pero may magandang plano 'yan sa pangarap mo. May responsibility yan para pagandahin yung buhay mo. Pero walang ibang responsibility na pagandahin yung buhay mo kundi ikaw. Wala nang iba. Alright? Kaya ikaw, 'di ba? So sumunod ka lang sa mga coach mo, sa mga mentor mo. Alright? And then, ayun po, ito yung mga board of directors ng company natin, di ba? Ang sarap. Kasi bakit? Is hindi, napaka-humble daw nila, di ba? So, yung pang mga event, talagang todo pa picture sila, nakikibanding sila, di ba? So, ayun mga coach, sobrang ganda ng business. Kasi pati mga may-ari, nahahawakan mo, nakakausap mo. O, di ba? Unlike sa empleyado, hindi. Kung nagtatrabaho ako ng factory worker, never ko nga makita yung presidente ng Amcor eh. Na-indo na ako doon, nag-resign na ako doon lahat-lahat eh. Never kong nakilala yung mga doon, mga nasa taas. Dito pwede, 'di ba? Nakapagturo ng personal. So ang sarap kasi humble down sila. Yung tipong nasa taas na sila pero willing silang bumaba para turuan at i-guide tayo. Kaya magpapaguide tayo lagi. And then ito yun po, nakasama ko ng simula 2019 ng top 300 ng buong AIM Global. O, di ba? Na dati lang din. Pero ang ganda ng kwento nito. Kasi that time, nagkaroon ako ng nagkaroon of reach. Sabi niya sa akin, hindi pwedeng hanggang dyan ka lang. Hindi pwedeng hanggang MC ka lang, hanggang far achiever ka. Dapat makasama ka sa top 300, top 500 ng buong company. So yun is challenge, 'di ba? Sabi ko dito sipagan ko, gagalingan ko pa
Kasi kung si Prof. Rich naniniwala na makasama ako dyan, so mas dapat ako na maniwala makasama dyan. Alright, ang sarap dyan mag-attend. Kasi bakit mga sayawan mo dyan, mga may-ari ng company, o di ba? Talagang sayawan, di ba, bandingan. So, mga ibang lahi, kasi nung time na yan, ang daming ibang lahi din dyan, sayawan kami. Di ba? And then, ayan po ako ngayon, di ba? So, na dating factory worker lang, di ba? So, dating ibang-iba yung itsura, 'di ba? So ang ganda ng business na to kasi life-changing opportunity. Na kung saan, 'di ba? So kapag ka ikaw talaga na ginawa mo tong negosyo ng seryoso, mababago yung mindset mo, mababago yung thinking mo, mababago yung action mo, mababago yung resulta mo. Kaya nandito ka na, 'di ba? Dapat ngayon pa lang punong-puno ng tiwala at paniniwala na magiging successful ka. Kasi doon talaga nagsisimula yon, 'di ba? Kung mag-isa ka pa lang diyan, basta naniniwala ka at nagtitiwala ka, pwedeng-pwede. Alright? So, ayan. So, ayan po is ang is success is my only choice. So, choice natin maging successful, tama. Kasi, 'di ba yung opportunity nakita mo, pinagdarasal mo, nahingi ka ng opportunity kay God, 'di ba? Nabigyan ka ng magandang opportunity, so pinakita sa'yo. So, ayun, choice mo na maging successful. May purpose kung bakit nakilala mo yung coach mo, may purpose kung bakit ka naghaw, may purpose kung bakit mo in-entertain, pinakinggan yung presentation, may purpose kung bakit ka nakinig, di ba? May purpose kung bakit ka nandito sa Zoom, and may purpose kung bakit ka nag-invest. So, panghawakan nyo yun. Kasi lahat pwede maging successful. So, ikaw nandito ka na, pwede ka maging successful dito. Choice natin maging successful. Ibang level kapag ka nasa taas, di ba? Masarap, magaan, di ba? So, kaya ikaw, dapat dito is ituloy-tuloy mo lang kasi yun talaga yung pupuntahan mo, yung success. 'Di ba? And then ayan, thankful ako sa buong AIM Global, sa buong Empowered Consumerism kasi ang daming nangyari, 'di ba? And madami pang mangyayari. Kaya ngayon is 'di ba? So ayun, ang dami pa exciting kasi madami pang pwedeng mangyari. The more na ginagawa mo ng tuloy-tuloy yung business, humahataw ka, nagsisipag ka, for sure naman talaga na pwedeng mangyari dito na mababago at mababago yung buhay. And syempre thankful ako kay Higher Creator na yun is although negative din ako dati pero binigyan ng chance yung sarili ko na na maging positibo yung mindset ko. 'Di ba? Binigyan ng chance na mabago yung buhay ko. Kaya thankful ako. Lahat naman ng bagay may purpose. Na dati na-meet ko naman ng ibang mga business dati pero never talagang sumagi na mag-decide ako. Kaya ayun, thankful pa rin ako kasi pinag-pray, di ba? Yun, sa lahat ng nandito, ipag-pray mo, ipagpasalamat mo yung business na mayroon ka ngayon. 'Di ba? Kasi sa dinami-dami sa labas na naghahanap ng opportunity, ikaw nakita mo na 'to. Kaya and ipag-pray mo yung mga tao, na mga coach mo na nag-guide sa iyo, matulungan ka, maturuan ka, 'di ba? Para dito is magiging madali and ipag-pray mo yung sarili mo na kahit di mo to alam, 'di ba? Kahit wala ka pang kaalaman, kahit di mo tilinya, ipag-pray mo na matutunan mo to, mapag-aralan mo, 'di ba? Mag-guide ka dito na matuto at magkaroon ka ng malawak na kaalaman. And ipag-pray mo yung mga pangarap mo kasi dito sa EGG walang imposible. Kapag lahat yan sinabmit natin sa taas, ibibigay naman at ibibigay yan. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man next month, hindi man next year, pero ibibigay yan kapag tamang taon na tayo. Ngayon, dito sa business na to, may mga training, di ba? Ini-educate ka para maging tamang mindset tayo. 'Di ba? Para maging tamang tao. Kapag ka right time mo na para bigyan ka ng tamang resulta, ibibigay at ibibigay yan. Pwedeng delay, pwedeng advance. Pero ipakita natin kay higher creator na deserve natin ng success. Kasi ibibigay naman talaga yan. Alright? So, ayun lang. So, tapos na ako. Thank you so much sa lahat ng nandito. And thank you kay Apps sa pag-invite sa akin. Saan yun? Stop ko na to. Ayun. Yun, so thank you so much po kay Prof. Jobilin. So grabe naman, no?
Pati nakikinig ako, yung alam mo yung kakaiba, yung so grabe po yung achievement na nangyari sa kanya, 'di ba? So okay lang po ba sa lahat na nandito right now, no? Buti na lang nag-record tayo para yung hindi nakaatin, no? Maibigay natin sa kanila at mapakinggan po yung success story po ni Prof. Jovelyn. So okay lang po ba sa lahat po na nandito right now? Is mag-comment po ng thank you so much po talaga. Grabe nakaka-inspire po yung kwento niya. Diba? Buti na lang talaga. Pati ako sabi ko, buti na lang talaga is talagang nagtiwala ako kasi sabi nga ako dating OFW rin naman, di ba? Ginawan ko lang din naman din ng paraan katulad niya. So para-paraan lang pala talaga no pag talaga ginusto mo. So thank you so much po Prof. Jovelyn po sa success stories po na talagang binigay niyo po dito sa buong Champions International. No, talagang mararamdaman mo na as in all out po yung pag-share niya. Diba? So, thank you so much po. And syempre, but before that, meron po kaming kunting handog sa'yo.